Mga araw, hinagupit ng bagyong Bebeng ang Bicol Region at ilang bahagi ng bansa. Maging ang Metro Manila, hindi nakaligtas. Nang humupa ang unos, isang lola sa Makati ang sinagip. Nang gamit mo, ninanakaw, nilaman mo ako, pinabukasan mayroon, Kawawa po talaga yung matanda yun kasi wala siyang asawa, walang anak. Nag-iisa lang siya sa buhay niya. Kung saan-saan siya natutulog, minsan may ninaawa sa kanya, binibigyan siya sa mga jeep, sasakyan, binibigyan ng pera, pagkain. Pero minsan kami rin, naawa rin kami kasi nakikita rin namin minsan nauulan na, naiinitan. Kami mga kamag-anak, kaya lang walang-wala rin, kaya minsan hindi namin matulungan. Hindi rin namin siya may tira sa bahay kasi wala rin kaming bahay. Nung kasagsagan ng ulan, nung linggo ng gabi, habang kami nagpapatrolya, may isang matanda na nakatira doon sa may grotto. Wala naman kasing habong yung pinagtitiran niya doon. Kaya naisip namin, alamin kung ano kanyang kalagayan doon sa kanyang tinitira sa may grotto. Nanay Sion! Nanay Sion! Nanay Sion! Magandang gabi ho, Nanay Sion! Nanay Sion, kumain na po ba kayo? Nakakain na po kayo? Nanay Sion, gusto niyo bang magdala sa DSWD, Nanay Sion? Ha? O, pwede po. Papaano po lang namin kayo sa rescue kung meron kayong sakit, ha? Pwede po. Wala akong nararamdaman. Pero kumain na po kayo? Ay, mainit po kayo, ah. Hindi. Oo. Sa aking pagkakaalam, may mahigit 1 taon na natutulog doon sa grotto na yon. Magtirahan, hindi na siya umuwi sa mga kamag-anak niya na parang ang tingin niya sa sarili niya, itinakwil na siya na hindi siya inalagaan ng mga pinag-aral niya. Pero kagabi, paano ko kayo natulog kahapon? Kagabi, ang lakas ng ulan. Saan ho kayo nakapesto? Sumilong. Saan kayo sumilong? Saan po? Doon po? Malakas. Oo nga ho, yun nga inaano namin eh. Yung pag umuulan, paano ho kayo? Tag-ulan na po ngayon, Nanay Sion. Saan po kayo ngayon yan? Ito, lamig ng ano nyo. May makakapalot. I-assess lang po kayo, Nanay Sion. Meron po bang high blood? High blood ako. Araw po. Pero, nagabit ko. Nagamot. Respiratory rate up. Alagang, kinain ko ng kinain. Ano po? Hanggang. Yung initial assessment sa amin regarding sa vital sign niya, yung naka-alarm lang sa akin doon yung BP niya kasi masyado mataas. 180/100. Kasi ang sabi ni Lola, wala raw siyang nararamdaman. Mas nakakatakot po yung walang nararamdaman. Kasi yun nga po, pwedeng mauwi sa stroke o kaya sa heart attack. Maalis ako. Hindi ko maiwanan. Opo, may magbabantay na po dyan. Mababantayan ko po, Nay. Sana po. Opo. Mababantayan ko po yan. Ang susi ng langit sa akin Nasa inyo po. Mayroon kayo ba? Meron kayo bang ganyan? Opo. Mayroon kayo bang ganyan? Ipahiram nyo sa amin yung iba para mabantayan namin yung ano. Nung kinukumbisi ko po siya, sinasabi sa akin na lalo siya lumalakas habang binabantayan niya yung si Mama Mary sa grotto. Nanilalagay yan. Mayroon po kami salat dyan. Pansamantala po namin siya dinala sa amphitheater hanggang bukas lang po dahil bukas darating na po yung mga taga-DSWD para ma-assess na po siya. Kukuha ko po yung ulan nyo na yan. Ay, may bibigay. Yung pong ibang kamag-anak niya nasa Pangasinan, yung iba po talaga nasa Makati. Hindi naman po kami nagsawang impormahan sila. Talagang ayaw nilang itulungan itong matandang to.
nag-coordinate po yung Bantay Bayan Poblasyon sa Makati Social Welfare Department kasi meron daw po silang nirescue ng matanda. Nung makita ko si Lola Sean, familiar siya sa akin kasi hindi lang isang beses namin siya natulungan. Maraming beses na namin siya na-rescue. Pero sa edad po ninyo, hindi na kayo dapat maghanap buhay. Nahanap po. Dapat sa bahay na lang po kayo. Eh, walang magpapakain. Ikaw naman. Nandiyan yung mga apo ninyo. Wala nga. Ultimo mainit na tubig, ayaw ka nang bigyan eh. Pag may kanin na tira, nilalagay sa tabi nila. Ikaw naman. Nay, ganito po. Isasama namin kayo doon na sa Honrades, ha? Ngayon din, ha? Kausapin ko po yung apo ninyo. Ha? Kausapin mo muna. Kausapin mo na. Ano? Since alam natin na meron siyang pamilya, dapat din ma-discuss kung ano yung responsibility nila bilang kamag-anak nung ni Lola. Niyaya ko si Lola na umuwi, tapos willing naman siya na umuwi dun sa pamilya niya. Apo niya dun sa kapatid. Pero willing naman kayong alagaan siya dito. Opo, siya sa kanya na po yun. Willing naman po kayo mag-alaga sa kanya. Siya lang talaga yung iba po yung galing niya. Siya nagpalaya sa akin yan. Swapang yan eh. Okay. Hindi po totoo yun. Minumura pa ako. Kaya, hindi kasi, yun nga po diba namin. Maniwala ka dyan. Hindi naman namin po siya pinagdagamot na tumira dito. Maniwala ka dyan sa sinasabi. Nagdadala po kasi siya ng basura, kaya ganun. Kaya, yun, pinapatanggal ko yung mga basura niya. Siya pa nagagali. Siyempre, pili naman po ng bahay namin. Pero mahal niyo naman yung Lola ninyo. Mahal naman po namin siya. Wala Hindi naman naman ibang kayong alagaan siya. walang ibang magmamahal dyan. Kundi kami lang kasi. Yan pong nangyari sa kanya kasi may edad na rin siya. Dapat Opo. i-assess muna namin yung capability ng family sa Pangasinan bago namin siya dalhin doon sa San Carlos. Okay, sa ngayon, dito muna kayo ha. Dito kayo sa Oh, apo sige, ninyo. sige. Oh. Habang hindi pa kayo nakakaalis, papunta ng Pangasinan. Yes. Diba sana maging maayos yung pagkasamahan nyo dito. Pagkano pupuntahan namin kayo, ha? Tingnan namin yung kalagayan nyo dito, ha? Ngayong linggo pupunta rin ako, ha? I-assure namin na hindi na siya muling babalik doon sa grotto para na rin sa kanyang kapakanan. Ang pinakamahalaga dito ay ang seguridad at kapakanan ng mga nakatatanda. Pag nakakita po ng mga matandang pagala-gala o mga bata, ipagbigay alam sa mga barangay captain o mga bantay bayan na nakakasakop sa lugar na yon. Pwede silang tumawag sa DSWD NCR sa numerong 734-8635. Mga igan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman, Arnold Clavio. Ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo. Kapag